Magandang araw, ako si Teacher Min at samahan ninyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay sa mundo ng panitikang Filipino. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang unang kabanata ng nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ang Sa Ibabaw ng Kubyerta. Handa na ba kayong silipin ang masalimuot na kalagayan ng lipunan noong panahon ng Kastila? Tara, alamin natin kung ano ang mga kaganapan sa ibabaw ng kubyerta, isang lugar na sumasalamin sa estado at pagkakahiwalay ng mga tao sa lipunan. Ang unang kabanata ng El Filibusterismo ay naganap sa ibabaw ng isang bapor na tinatawag na Bapor Tabo na naglalayag sa Ilog Pasig patungong Laguna. Ang pangalan ng bapor na Tabo ay may simbolikong kahulugan. Ito ay bilog at paikot-ikot lamang na sumasalamin sa mabagal at tila walang direksyong pag-unlad ng bansa noong panahon ng Kastila. Sa ibabaw ng kubyerta matatagpuan ang mga piling pasahero, mga Kastilang opisyal ng pamahalaan, mga praile, at ilang Pilipinong mayayaman o nakapag-aral. Sila ang mga taong may kapangyarihan o malapit sa kapangyarihan, kaya't sila ay nasa itaas, literal at simbolikong representasyon ng kanilang estado sa lipunan. Kabilang sa mga tauhan dito ay sina Don Custodio, isang kilalang tagapayo ng pamahalaan, Padre Salvi at Padre Irene, mga kinatawan ng simbahan, at si Simon, isang misteryosong alahero na malapit sa Kapitan General. Si Simon ay tahimik ngunit mapanuri, nakikinig sa mga usapan at paminsan-minsang nagbibigay ng opinyon na may lalim at tila may nakatagong layunin. Sa kanilang paglalakbay, napansin ng mga sakay na mabagal ang takbo ng bapor. Dahil dito, nagkaroon ng talakayan kung paano mapapabilis ang paglalayag. Isa sa mga mungkahi ay mula kay Don Custodio, ang paghuhukay umano ng tuwid na kanal upang paikliin ang ruta ng bapor. Ngunit ang mungkahing ito ay tila impraktikal at nagpapakita ng kakulangan sa tunay na kaalaman sa sitwasyon. Mayroon ding ibang mungkahi na ginawang katatawanan lamang na nagpapakita kung paano tinatrato ng ilan ang mahahalagang usapin, parang biro lamang at hindi seryosong pinagtutuunan ng pansin. Sa kabila ng mga usapang ito, malinaw na ipinapakita ang ugali ng ilang Kastila, ang kanilang pagiging mapagmataas at ang mababang pagtingin sa mga Pilipino. Samantala, ang ilang Pilipino naman ay nagpapanggap at nakikisabay sa mga Kastila upang mapanatili ang kanilang posisyon sa lipunan. Isang mahalagang aspeto rin ng kabanatang ito ay ang pagkakahati ng lipunan. Habang ang mga nasa ibabaw ng kubyerta ay komportable at abala sa diskusyon, ang mga nasa ilalim ng kubyerta, ang mga karaniwang Pilipino, ay nagsisiksikan at naghihirap. Hindi man sila direktang ipinakita sa kabanatang ito, malinaw ang kanilang presensya bilang kabaligtaran ng mga nasa itaas. Ang bapor mismo ay nagsisilbing simbolo ng pamahalaan, mabagal, puno ng hindi epektibong pamumuno, at pinatatakbo ng mga taong walang konkretong solusyon sa mga suliranin ng bayan. Si Simon, bagamat tila nakikiayon lamang sa usapan, ay may mga pahayag na nagpapakita ng kanyang kakaibang pananaw. Siya ay hindi basta-basta nagsasalita, ngunit kapag siya ay nagsalita, may bigat at lalim ang kanyang mga sinasabi. Tila may mas malalim siyang layunin na hindi pa lubos na nauunawaan ng iba. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay hindi lamang simpleng paglalarawan ng isang paglalakbay. Ito ay isang matalim na komentaryo sa kalagayan ng lipunan, ang hindi pagkakapantay-pantay, ang kakulangan ng tunay na solusyon sa mga problema, at ang pagkukunwari ng mga taong nasa kapangyarihan. Sa unang kabanata ng El Filibusterismo, makikilala natin ang ilang mahahalagang tauhan na kumakatawan sa iba't ibang uri ng tao sa lipunan noong panahon ng Kastila. Narito ang kanilang pagpapakilala. Simon, isang mayamang alahero na laging nakasuot ng salamin at kilala bilang malapit na tagapayo ng Kapitan General. Siya ay misteryoso, tahimik at mapanuri. Sa kabila ng kanyang pagiging kalmado, kapansin-pansin na may lalim at bigat ang kanyang mga sinasabi. Siya rin ay may lihim na layunin na unti-unting mabubunyag sa mga susunod na kabanata. Don Custodio, ito isang opisyal ng pamahalaan na kilala bilang Buena Tinta. Siya ang uri ng taong nagbibigay ng mungkahi kahit hindi praktikal o kulang sa pagsusuri. Sa kabanatang ito, siya ang nagmungkahi ng mga ideya upang mapabilis ang paglalayag ng bapor, mga mungkahing nagpapakita ng kakulangan sa tunay na kaalaman sa sitwasyon.
Padre Salvi isang prayle na may mataas na posisyon sa simbahan. Siya ay tahimik ngunit mapagmasid. Kilala rin siya sa pagiging makapangyarihan at may impluwensya sa lipunan. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng malaking papel ng simbahan sa pamahalaan noong panahong iyon. Padre Irene isa pang pare na mas kilala sa pagiging magaan ang pakikitungo at pakikisama sa mga nakatataas. Siya ay tila sumasang-ayon sa agos ng usapan at hindi gaanong kritikal sa mga ideyang inihahain basta't ito ay pabor sa mga nasa kapangyarihan. Kapitan General, ang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Bagamat hindi siya gaanong aktibong nagsasalita sa kabanatang ito, mahalaga ang kanyang presensya dahil siya ang simbolo ng kapangyarihan at pamumuno sa bansa. Benzaib, isang mamamahayag na kilala sa kanyang pagiging mapagpuri sa pamahalaan. Madalas niyang isulat ang mga bagay na pabor sa mga Kastila kahit hindi ito ang tunay na kalagayan. Siya ay kumakatawan sa medyang hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Doña Victorina, isang Pilipinang labis ang paghahangad na maituring na Kastila, kaya pilit niyang binabago ang kanyang sarili mula sa pananamit hanggang sa pananalita. Madalas siyang magsuot ng magagarang damit at magpakita ng kayabangan upang mapansin ng iba. Ipinapakita niya ang kolonyal na pag-iisip kung saan minamaliit ang sariling pagkakakilanlan bilang Pilipino. Siya ay kumakatawan sa mga taong nawawala ang pagpapahalaga sa sariling kultura kapalit ng paghangang labis sa banyaga. Don Tiburcio de Espadana, ang asawa ni Doña Victorina na nagpapanggap bilang isang doktor kahit wala namang sapat na kaalaman o kakayahan sa medisina. Siya ay mahina ang loob at palaging sumusunod sa kagustuhan ng kanyang asawa kahit pa ito ay mali o mapanganib. Dahil sa kanyang takot at pagiging sunod-sunuran, madalas siyang mapahiya at mawala ng dignidad. Siya ay kumakatawan sa mga taong nagpapanggap at umaasa lamang sa iba upang magmukhang may kapangyarihan o kaalaman. Mga nasa kubyerta, opisyal at makapangyarihan: Simon, Kapitan General, Don Custodio, Benzaib, Padre Salvi, Padre Irene, Padre Sibila, Padre Camorra, Sandoval. Mga estudyante: Isagani, Juanito Pelaez, Macaraig, Pexon, Tadeo. Iba pang tauhan: Doña Victorina, Don Tiburcio de Espadaña. Talakayin natin ang tagpuan ng Kabanata 1. Sa ibabaw ng kubyerta. Simulan na natin. Pag-usapan natin ang paglalarawan ng tagpuan sa Kabanata 1. Sa ibabaw ng kubyerta ng El Filibusterismo, ang tagpuan sa ibabaw ng kubyerta ng Bapor Tabo ay inilalarawan bilang isang lugar na maluwag, maaliwalas at komportable. Ibig sabihin, ito ay bahagi ng barko na maayos ang pagkakaayos ng paligid, kung saan ang mga pasahero ay may sapat na espasyo upang makagalaw at makapag-usap ng maayos. Dito matatagpuan ang mga makapangyarihan at mayayamang tauhan tulad ng mga opisyal ng pamahalaan, prayle at kilalang personalidad. Ipinapakita nito na ang lugar na ito ay para lamang sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Kung iisipin natin, hindi lamang ito simpleng bahagi ng barko. Ito ay refleksyon ng kanilang kapangyarihan, kaginhawaan at pribilehiyo. Kaya sa paglalarawang ito, makikita natin agad ang kaibahan ng sitwasyon ng mga nasa itaas kumpara sa mga nasa ibabang bahagi ng barko. At dito nagsisimula ang mas malalim na mensahe ng kabanata tungkol sa lipunang hindi pantay at hati sa antas ng buhay. Ang tagpuan sa ibabaw ng kubyerta ng Bapor Tabo ay inilalarawan bilang isang lugar na may kaginhawaan at kaayusan. Una, makikita rito ang magandang ayos ng upuan at sapat na espasyo para sa pag-uusap. Ibig sabihin, ang mga narito ay may komportabling lugar upang magpulong at makipag-usap tungkol sa mahahalagang bagay. Ikalawa, nararanasan din dito ang preskong hangin at mas kaaya-ayang kapaligiran. Kaya ang mga nasa itaas ng kubyerta ay mas komportable at maaliwalas ang pakiramdam habang naglalayag. Ikatlo, mapapansin din ang tahimik at organisadong paligid. Walang kaguluhan, maayos ang daloy ng mga tao, at tila kontrolado ang lahat ng nangyayari sa lugar na ito. Kung ating susuriin, ang ganitong paglalarawan ay nagpapakita ng isang lugar na para lamang sa mga nasa mataas na antas ng lipunan, mga taong may kapangyarihan at impluwensya. At dito natin makikita kung paano ginamit ni Jose Rizal ang tagpuan upang ipakita ang kalagayan ng lipunan noong panahon ng Kastila. Ngayon pumunta naman tayo sa mas malalim na bahagi, ang simbolikong kahulugan ng tagpuan. Ang tagpuan sa ibabaw ng kubyerta ng Bapor Tabo ay hindi lamang simpleng lugar. Ito ay may malalim na simbolo o kahulugan. Una, sumisimbolo ito sa mataas na antas ng lipunan. Ibig sabihin, ang mga nasa itaas ng kubyerta
ay ang mga opisyal, prayle at mayayamang tao. Sila ang may kapangyarihan at kontrol sa lipunan. Ikalawa, sumisimbolo rin ito sa pribilehiyo at kaginhawaan, habang ang mga nasa itaas ay komportable, presko at maayos ang kalagayan. Ang mga nasa ibaba naman ay naiinitan, siksikan at hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ikatlo, ipinapakita nito ang hindi pantay na lipunan. Makikita dito ang malinaw na agwat ng mayayaman at mahihirap. May mga taong nasa itaas ng buhay at may mga taong nasa ibaba na tila nakakalimutan ng lipunan. Kaya sa simpleng tagpuan lamang, makikita na natin ang malalim na mensahe ni Jose Rizal tungkol sa kalagayan ng lipunan noon na hanggang ngayon ay maaari pa ring pagnilayan. Ngayon naman dumako tayo sa talasalitaan. Dito, aalamin natin ang ilang mahahalagang salita na ginamit sa Kabanata 1 ng El Filibusterismo upang mas lalo nating maintindihan ang kwento. Una, kubyerta. Ito ay tumutukoy sa itaas na bahagi ng barko kung saan karaniwang naroroon ang mga pasahero na may mas komportabling pwesto at tanawin. Ikalawa, bapor. Ang bapor ay isang sasakyang pandagat na ginagamit sa paglalakbay sa ilog o dagat. Sa ating kwento, ito ang baportabo. Ikatlo, pribilehiyo. Ito ay nangangahulugang espesyal na karapatan o benepisyo na hindi natatanggap ng lahat. Karaniwan, ito ay tinatamasa ng mga may kapangyarihan o mataas na katayuan sa lipunan. Ikapat, panukala. Ang panukala ay isang mungkahi o suhestyon na maaaring pag-usapan o pagdesisyonan ng grupo. Ikalima, agwat. Ito ay tumutukoy sa pagkakaiba o distansya, maaaring sa lugar, estado sa buhay o kalagayan ng tao. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, mas nagiging malinaw sa atin ang mensahe ng kabanata at ang kalagayan ng lipunan na ipinapakita ni Jose Rizal. At ngayon dumako naman tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi, ang aral at mensahe ng Kabanata 1. Ano nga ba ang aral na makukuha natin sa Kabanata 1? Una, ipinapakita nito na hindi pantay ang kalagayan ng mga tao sa lipunan. May mga taong nasa itaas, komportable at makapangyarihan, habang ang iba ay nasa ibaba at nakararanas ng hirap. Ikalawa, ang kapangyarihan ay kadalasang napupunta sa ilang tao lamang. At dahil dito, sila ang nagiging boses sa mga desisyon habang ang nakararami ay hindi napapakinggan. Ikatlo, dapat tayong maging mulat sa katotohanan ng ating paligid at matutong unawain ang kalagayan ng iba, hindi lamang ang sarili. Ano naman ang mensahe ng kabanata? Ipinapakita ni Jose Rizal na ang lipunan ay may malinaw na paghahati, may mga nasa itaas at may mga nasa ibaba. Ang mga nasa kapangyarihan ay may kaginhawaan at kontrol, samantalang ang iba ay patuloy na nahihirapan. At higit sa lahat, ipinapaalala nito sa atin na ang ganitong sistema ay dapat pag-isipan at baguhin. Ngayon tanungin natin ang ating sarili. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin bang ganitong sitwasyon sa ating lipunan? Ano ang maaari nating gawin upang mabawasan ang agwat ng mayaman at mahirap? At diyan nagtatapos ang ating talakayan sa aral at mensahe ng Kabanata 1. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe para sa susunod pang aralin. Muli ako si Teacher Min, ang guro nyo sa Filipino. Maraming salamat.